Sa video natin today, we're breaking down Surfshark's multi-hop feature, kung ano ba talaga ang ginagawa niya, paano kanya pinoprotektahan, and whether you actually need it as a beginner VPN user. What's up guys? Ako nga pala si Ashley at kung nakita nyo na yung term na multi-hop or double VPN habang nagbabrowse kayo sa Surfshark settings and wondered, is this something I should turn on? Ang video na to ay para sa'yo. Sa video na to, pinapaliwanag ko kung paano ba talaga gumagana yung multi-hop, bakit siya sinama ng Surfshark, at kung kailan may sense to gamitin. So by the end of the video, malalaman nyo kung yung extra layer ng privacy na to ay talagang kailangan nyo o bonus lang siya para sa peace of mind. Let's get into it. Bago tayo dumiretso sa multi-hop mismo, mabilis muna nating i-cover kung ano ba talaga yung ginagawa ng Surfshark overall. So, ang Surfshark ay isang virtual private network or VPN na nag-i-encrypt ng internet traffic mo at tinatago ang IP address mo para makapag-browse ka ng safe and private. When you connect to Surfshark, dumadaan muna yung data mo sa isang secure na tunnel, punta sa mga servers nila bago makarating sa website or app na ginagamit mo. Yung process na to, yan ang pumipigil sa internet provider mo pati na rin sa mga hacker or advertisers na makita yung activity mo or matrack kung nasaan ka. Kilala ang Surfshark na mabilis, affordable, and beginner-friendly. It has a clean interface, runs on unlimited devices, and it includes helpful features like ad blocking, tracker prevention, at ngayon multi-hop, which is one of the most advanced privacy options. Ngayon punta naman tayo so kung ano ba talaga ang multi-hop. So, yung multi-hop ay version ng Surfshark ng double VPN. Meaning, your connection doesn't just go through one VPN server, kundi dalawa. So, ganito siya gumagana sa simple terms. Kapag inon mo yung multi-hop, yung data mo ay na-encrypt tapos dadaan muna sa server A, tapos may encrypt ulit at papasa naman sa server B. Bago pa talaga siya makarating sa internet, ibig sabihin nun dalawang beses na papalitan yung IP address mo at yung connection mo dumadaan sa dalawang magkaibang locations. For example, pwede ka mag-connect mula sa US papuntang Netherlands, tapos mula Netherlands papuntang Japan. Yung ganitong double hop na route, nagdadagdag ng extra layer ng security because it actually splits up the information about your identity and your destination. Yung first server, alam yung real IP address mo pero hindi niya alam kung ano yung ginawa mo online. At yung second server naman, alam kung saan ka pupunta pero hindi kung sino ka. So, kahit may isang server na somehow ma-compromise, no one could piece together your full activity trail. Ngayon, bakit nga ba mahalaga ang multi-hop? Para sa karamihan ng mga tao, sapat na yung protection na binibigay ng standard VPN connection. But multi-hop adds an additional layer for people that want even stronger privacy or nag-ooperate in riskier environments. Ito ang ilang examples kung kailan pwedeng makatulong ang multi-hop. Kung madalas kang mag-travel at laging gumagamit ng public Wi-Fi networks at nagbibigay yung multi-hop ng extra layer ng encryption na mas nagpapahirap ma-encrypt yung data mo. Kung nasa bansa ka na may restrictions sa VPN o sa ilang websites, mas pinapahirapan ng multi-hop para sa local ISPs o government agencies na matrack yung internet traffic mo. Kung gumagawa ka ng sensitive na work online like handling private client data, pag-run ng small business o pag-manage ng content mula sa multiple accounts, the extra security adds peace of mind. Kahit privacy conscious ka or user ka lang na gustong siguraduhin na hindi madaling matrace, pabalik sa'yo yung online activity mo, talagang worth i-explore yung multi-hop. Ang trade-off lang nito, pwedeng bumaba ng konti yung speed mo dahil yung data mo dumadaan sa dalawang servers imbis na sa isa lang. Pero dahil sa upgraded servers ng Surfshark at WireGuard protocol, minimal lang yung slowdown kumpara sa mga mas lumang VPN setup. So, paano nga ba ginagamit ang Surfshark multi-hop? Napakasimple lang. I-turn on lang yung multi-hop sa Surfshark. Wala kang kailangan technical setup. Pag binuksan mo yung Surfshark app, makikita mo yung multi-hop section sa server list. Imbes na isang country lang ang pipiliin mo, makakita ka ng mga pairs tulad ng US via Netherlands or United Kingdom via Singapore. Yung unang country, yung entry server mo at yung pangalawa naman yung exit server. Once na pumili ka ng pair at nag-connect, automatic nang hinahandle ng Surfshark yung routing. Mapapansin mo na yung bagong IP address mo ay galing na sa pangalawang country. Sa chain na to, kung hindi ka sure kung anong route ang pipiliin mo, nire-recommend mismo ng Surfshark na pumili ka muna ng server na geographically close sa relocation mo para sa first server, tapos yung pangalawa naman ay mas malayo. Yung ganong combination kadalasan nagbibigay ng mas magandang speed habang mas mapapabuti pa rin yung privacy mo. Once na naka-on na siya, pwede ka mag-browse normally. There's no extra configuration needed. Ngayon naman, kung paano gumagana yung multi-hop kasama sa ibang Surfshark features, ang maganda sa Surfshark, seamless na nag-i-integrate yung multi-hop sa iba pa niyang privacy tools. For example, pwede mong gamitin yung Clean Web at yung Ad Tracker Blocker at the same time, so binablock mo yung data collection habang naka-encrypt ng dalawang beses yung internet traffic mo. Gumagana pa rin siya kasabay ng Surfshark Alert na nagmo-monitor ng email mo kung may data breaches, pati na ang Surfshark Search, yung private and ad-free search engine nila. Kapag pinagsama-sama yung features na to, bumubuo ng layered ecosystem that protects both your identity and your browsing behavior. So, while multi-hop handles the first connection level security, Surfshark's other tools
tools cover the rest of your digital footprint. Hindi lang siya tungkol sa kung saan napupunta ang data mo, kundi kung paano to pinoprotektahan sa bawat stage. Ngayon na mas malinaw na sa'yo yung mga key features, pag-usapan naman natin yung pros and cons so you can decide if it's actually worth investing in. So, yung main benefit talaga nito ay enhanced privacy. Sa pagdaan ng traffic mo sa dalawang servers na nasa magkabilang countries, halos imposible na para sa kahit sino na matrace ang buong connection path mo. Lalo na tong helpful kung nag-work ka remotely, nagmamanage ng sensitive information, or simpleng ayaw mo lang talagang matrack yung location mo at all. It also provides extra security on shared networks kahit may mag-try pang mag-monitor o mag-intercept ng data mo. Ang nakikita nila ay unreadable encrypted traffic na bouncing between two locations. Ang downside naman nito ay speed. Kahit na sobrang laki ng improvement ng performance ng Surfshark, yung multi-hop kadalasan ay medyo mas mabagal kumpara sa single VPN connection. But that's because your data travels twice as far. Ang epekto niya talaga nakadepende kung anong country ang pipiliin mo. Mas maganda usually yung performance kapag malapit yung routes. Another small drawback is that not every country pair is available. May mga preset na multi-hop routes si Surfshark imbes na ikaw yung mag-mix and match ng kahit anong dalawang locations. For most users, that's fine. But advanced users might want more flexibility. At kung casual browsing lang naman ang ginagawa mo tulad ng panonood ng Netflix, pag-scroll ng social media o online shopping, multi-hop may be a bit overkill. Yung regular VPN mode ay sapat na para panatilihin kang private and secure para sa pang-araw-araw na paggamit. So, ngayon naman, silipin natin yung pricing and plan options ng Surfshark para makapili ka ulit ng option na pinaka-feel mo if you wanna take a look with me. May exclusive link kami sa baba, so once na-click mo yung link na yon, i-click na rin natin yung Get Surfshark VPN. Makikita mo na may available silang 1 month, 12 month, and 24-month plans. I-discuss ko muna yung 24-month term kasi dito mo talaga makukuha yung savings na up to 87%. So, we've got the Surfshark starter and you can actually save 87% on this plan, which brings it to just $1.90 per month. And you even get 3 extra months for free with this plan. Makukuha mo yung VPN at yung alternative ID. Next naman ay yung pinaka-popular na plan which is the Surfshark One plan at makakasave ka dito ng 86%. May kasama na rin siyang 3 extra months na libre at ang presyo niya ay $2.49 per month. Kasama sa plan na to yung VPN, alternative ID, antivirus, alert, and search. And lastly naman yung Surfshark One Plus. $4.19 per month, may kasama na rin 3 extra months na free at makakasave ka naman ng 80%. Sa plan na to, makukuha mo lahat ng nasa Surfshark One plan plus meron ka pang data removal by Incogni. Lahat ng plans na to ay may kasamang dynamic multi-hop kaya pwede kang pumili kung alin ang pinaka-best sa needs mo. Gusto ko rin bagitin na meron silang 30-day money-back guarantee. So kung pipiliin mong mag-go with them tapos maramdaman mong hindi pala para sa ito, you can always get your money back. So go ahead at mag-save ng 87%. I-click mo yung link namin sa baba at automatic na mag-a-apply yung discount. So bago tayo mag-wrap up at malaman kung ito yung best fit para sa'yo, gusto ko lang munang mag-share ng ilang bonus tips sa paggamit ng multi-hop. So kung gusto mong makuha yung best performance mula sa multi-hop features ng Surfshark, may ilang easy things that you can do. Una, mag-experiment ka sa iba't ibang server pairs. Minsan, hindi laging yung pinakamaikling distance yung pinakamabilis dahil sa kung paano nire-route yung internet traffic. Try switching between nearby entry servers to find your personal sweet spot and speed. Pangalawa is to use multi-hop selectively. You don't need it all the time. Keep it for sensitive sessions like online banking, sending private files, or whether you're connected to public Wi-Fi. Para naman sa casual streaming or browsing, switch back to regular mode for better performance. And lastly, kung nagta-travel ka, i-check mo muna yung server list ng Surfshark bago ka mag-connect. Ang mga regions na mas mabilis yung multi-hop routes kumpara sa iba, and Surfshark updates them regularly. Minsan, isang quick refresh lang sa app bago ka mag-connect, sobrang laki na ng difference. Okay, so dapat mo ba talagang gamitin yung multi-hop? At para ba sa'yo yung Surfshark? Kung brand new ka pa lang sa VPNs, you don't need to use multi-hop every single day. Yung standard VPN connection ng Surfshark ay nagbibigay na ng sobrang solid na encryption and privacy. But if you do want to take that protection a step further, multi-hop is one of the easiest ways to do it. Para sa mga beginners, I'd say use multi-hop when you're on a public Wi-Fi, kapag magpapadala ka ng sensitive data, or kung nag-work ka mula sa country na may limited online freedom. It's also a good option kung humahawak ka ng financial or client information at gusto mo siguraduhin na hindi matitrace yung connection mo. If your main use for a VPN is streaming or browsing, you can keep it off most of the time. Mas makukuha mo yung faster speeds kapag regular connection lang ang gamit mo. But having multi-hop available just gives you that flexibility. Parang may extra layer of armor ka na pwede mong isuot kapag kailangan mo. At dahil kasama siya sa bawat Surfshark plan, wala talagang downside ang pag-try nito. Baka ma-surprise ka pa nga kung gaano siya ka-seamless gamitin once in-on mo na. And as a side note, alam ko na bago ka pa lang sa
sa VPNs. Yung mga terms tulad ng multi-hop at double VPN, parang sobrang technical o nakaka-intimidate pakinggan. But the truth is, these features are designed to make your online life safer without you having to do anything complicated. Yung multi-hop ng Surfshark nagbibigay sa'yo ng sobrang simple na paraan para i-boost yung privacy mo kapag kailangan mo talaga. Lalo na kung nag-travel ka, nag-work remotely, or gusto mo lang ng extra protection. Kung gusto mo subukan ng Surfshark at i-test mismo yung multi-hop, gamitin mo lang yung link namin sa description to get the best deal possible. I do want to mention that these are affiliate links, which means pwede kaming kumita ng maliit na commission but with no extra cost from you. So if you do choose our links, we just want to thank you so much in advance for supporting our channel. It really helps us to continue to create free content just like this. At ang channel na to ay dedicated sa pagtulong sa inyo na mas maintindihan yung VPNs, privacy tools, and digital security sa paraan na simple at madaling intindihin. Kaya huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel if you're not yet subscribed. And syempre, mag-iwan kayo ng comments or questions sa baba. Gusto naming makarinig ng feedback. Thank you so much sa panonood at kita-kits sa next video.